Tumatawid ang matinding sikat ng araw sa sementadong paradahan ng isang pribadong ospital sa Maynila. Ngunit ang pakiramdam ni Aya ay tila nasa loob siya ng isang malamig na kahon. Ramdam niya ang pagpatak ng pawis mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg, subalit hindi siya gumalaw. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang murang puting damit upang pakalmahin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sinimulan niyang bilangin ang mga bitak sa semento. 1, 2, 3, 4. Ang pagbibilang ay palaging nakakatulong. Ito ang nagbibigay ng kaayusan sa kanyang magulong mundo. Sa kanyang tabi mabilis na nag-scroll sa telepono ang kanyang ina na si Lourdes. Paminsan-minsan ay sinusulyapan nito si Aya gamit ang mga matang nagbabaga sa inis. Binulungan siya nito sa tono na sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Sinabi nito sa kanya na umayos siya ng tayo at huwag na huwag siyang gagawa ng kahit anong bagay na magpapahiya sa kanilang pamilya sa araw na ito. Tumango lamang si Aya, ibinalik ang paningin sa semento. 5 bitak, 6. Alam niya kung bakit sila narito. 1 linggo na ang nakalipas mula nang biglaang magbalot ng mga gamit at tumakas ang kanyang nakababatang kapatid na si Camille. Hindi matanggap ni Camille na ang lalaking pakakasalan niya kapalit ng pagbabayad sa milyon-milyong utang ng kanilang pamilya ay naging isang lumpo dahil sa isang aksidente. Sa halip na harapin ang obligasyon, pinili nitong magtago na siyang nag-iwan kay Lourdes sa isang desperadong sitwasyon. At tulad ng laging nangyayari, si Aya ang ginawang panakibutas. Ang anak na palaging nasa gilid ng anak na madalas sabihin ni Lourdes na may depekto ang pag-iisip dahil sa kawalan nito ng kakayahang makihalubilo ng normal. Bumukas ang mga automatikong salamin na pinto ng ospital. Lumabas ang isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Itinutulak ng isang matikas na babaeng nagkakaedad na nakasuot ng mamahaling asul na bestida. Sinundan sila ng 2 lalaking nakabarong na malinaw na mga personal na guwardiya. Natigil ang paghinga ni Aya nang makita niya ang lalaki, si Carlo, ang dating tanyag na CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Nakita na ni Aya ang mga larawan nito noon. Matangkad, may malapad na balikat at may mukhang nag-uumapaw sa kumpiyansa. Ngunit ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon ay malayo sa mga larawang iyon. Mayroong manipis na kumot na nakapatong sa mga binti nito. Ang kanyang panga ay magkatikom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay madilim, matalim at puno ng pait. Tumigil ang wheelchair ilang hakbang mula kina Aya at Lourdes. Tiningnan ni Carlo ang paligid, ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pagtataka. Ang kanyang ina na si Gloria ay humakbang paharap, pinapanatili ang isang artipisyal na ngiti na pilit itinatago ang tensyon. Tinapyas ni Carlo ang katahimikan at nagtanong kung nasaan si Camille. Ang kanyang boses ay mababa ngunit may dalang talim na tila kayang humiwa ng hangin. Inakala niyang ang babaeng yun ang susundo sa kanya sa araw ng kanyang paglabas sa ospital upang ituloy ang kasal. Nagpalitan ng kumpas sina Gloria at Lourdes. Lumapit si Lourdes na may bitbit na labis na paggalang at nagpaliwanag sa pinakamalambing na tono na kaya nitong gawin. Sinabi nitong may hindi inaasahang pangyayari at hindi makakadalo si Camille, ngunit buong pusong inihahandog ng kanilang pamilya ang panganay na anak bilang kapalit. Hinawakan Lourdes ang braso ni Aya at pilit itong hinila pasulong na tila isang paninda sa palengke. Ipinakilala niya si Aya. Idinidiin na ito ay isang masunurin at tahimik na kasama na makakatulong sa pagpapagaling ng binata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carlo. Ibinaling niya ang kanyang matatalim na mata kay Aya. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa, ang hindi saktong tabas ng puting damit, ang mumurahing sapatos at ang mga kamay nitong mahigpit na nakakuyom sa harapan. Tila sinusukat niya ang halaga ng babaeng ipinagpapalit sa kanya. Tinanong ni Carlo si Lourdes kung ganoon na lamang ba kadali para sa kanila ang magpalit ng tao.
Ipinunto niyang handang magpakasal si Camille bago ang aksidente, ngunit ngayong nakaupo na siya sa wheelchair bigla itong nawala. Tumingin siya ng diretso kay Aya at nagtanong kung pipi ba ito dahil simula nang lumabas siya ay nakatayo lamang ito at nakatingin sa kanya na parang isang estatwa. Mabilis na sumagot si Lourdes upang pagtakpan ang sitwasyon. Sinasabing sadyang mahiyain lamang ang kanyang anak at madalas na nagkukulong sa sariling mundo. Nakaramdam si Aya ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang palaging paghingi ng mundo na magpakita siya ng tamang emosyon na hindi naman niya nauunawaan kung paano gagawin. Pinilit niyang hanapin ang mga salitang dapat sabihin ayon sa lohika na kanyang nakasanayan. Kapag may nagtanong dapat sumagot ng diretsyo. Tiningnan ni Aya si Carlo sa mga mata nito at sinabing hindi siya pipi. Umiling si Carlo at hinamon siyang magsalita pa ng ibang bagay. Gusto nitong malaman kung ano ang nasa isip ng babaeng ipinipilit na maging asawa niya sa kabila ng kanyang kalagayan. Inihayag ni Carlo ang kanyang pagkadismaya na ipapakasal siya sa isang estranghero na tila walang pakialam sa nangyayari. Iniutos niya kay Aya na makilahok sa usapan. Tinitigan ni Aya ang mukha ni Carlo, pababa sa kanyang katawan hanggang sa mapansin ang isang maliit, ngunit malinaw na detalye. Hindi niya naiintindihan ang buong sukat ng galit ng lalaki, ngunit alam niya ang nakikita ng kanyang mga mata. Sa isang payapa at walang halong mali siyang boses, ipinaalam ni Aya kay Carlo na bukas ang siper ng pantalon nito. Tumigil ang ikot ng mundo sa paradahan ng ospital. Walang sino man ang gumalaw. Ang mukha ni Gloria ay namutla, habang ang mga mata naman ni Lourdes ay lumaki sa matinding hiya at pagkagulat. Nawala ang mapait na ngiti ni Carlo. Tiningnan niya ang kanyang ibaba at mabilis na kinapa ang siper, sabay hila rito pa itaas ng may marahas na galaw. Ang kanyang mga tainga ay namula sa pinaghalong hiya at matinding galit. Hindi na nakapagpigil si Lourdes. Umamba siyang sasampalin si Aya sa mukha dahil sa kapangahasan nito, subalit mabilis na humakbang ang isa sa mga guwardya ni Carlo at hinarang ang kanyang braso. Iniutos ni Carlo na may nagngangalit na panga na itigil ang kahibangan. Hinawakan niya ang mga gulong ng kanyang upuan at malakas itong inikot patungo sa naghihintay na mahabang sasakyan. Sinabi niyang tapusin na lamang ang usapang iyon at umalis na sila. Sumunod si Gloria sa kanyang anak, hindi bago nag-iwan ng isang nagbababalang tingin kina Lourdes at Aya. Nang makalayo ang mga guwardiya, mahigpit na kinurot ni Lourdes ang braso ni Aya. Bumaon ang mga kuko ng kanyang ina sa kanyang balat na nagdulot ng hapdi, ngunit hindi dumaing si Aya. Tinitigan siya ni Lourdes nang may labis na pandidiri at pabulong na sinabing isa siyang malaking kahihiyan sa pamilya. Idiniin ng ina na wala na silang ibang pagpipilian, kaya dapat nitong galingan ang pagpapanggap bilang asawa kung ayaw nitong pulutin sila sa kangkungan. Pilit na inintindi ni Aya ang lohika sa likod ng galit ng kanyang ina. Ipinaalam lamang niya ang isang katotohanan upang matulungan ang lalaki na ayusin ang sarili nito, ngunit sa halip ay siya pa ang napasama. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto niya ang tubig. Sa loob ng swimming pool ang mga patakaran ay malinaw. Ang tubig ay hindi nagsisinungaling, hindi nagpapanggap at hindi nagagalit kapag nagsabi ka ng totoo. Inutusan siya ni Lourdes na sumakay na sa sasakyan at wag nang magsalita maliban na lamang kung tatanungin. Binitawan nito ang kanyang braso at naunang naglakad patungo sa sasakyan ng mga magulang ni Carlo. Bago sumunod, lumingon si Aya sa gawing ibaba ng paradahan, malapit sa silungan ng mga nagbabayad ng tiket. Naroon ang kanyang ama si Arturo, nakasuot ng kupas na uniforme ng guwardiya. Nakatayo lamang ang matanda, pinapanood ang pag-alis ng kanyang anak. Nakita ni Aya ang matinding lungkot at kawalan ng magawa sa mga mata ng ama. Alam niyang gustong tumakbo ni Arturo palapit sa kanya, ngunit nakagapos ito sa matinding utang na loob at kahihiyan sa pamilya ng kanyang asawa. Itinaas ni Arturo ang kanyang kamay
at kumaway ng marahan isang tahimik na pamamaalam at paghingi ng tawad. Kumaway pabalik si Aya, isang tipid na galaw ng kamay. Pagkatapos ay humarap siya at sumakay sa loob ng mamahaling sasakyan. Sumara ang mabigat na pinto sa kanyang likuran na tila naghiwalay sa kanya sa natitirang bahagi ng mundong kanyang nakasanayan. Sa pagandar ng makina at unti-unting paglayo ng sasakyan, patungo sa higanteng mansyon ng pamilya ni Carlo, napagtanto ni Aya na ang kanyang bagong buhay ay magiging isang malalim at madilim na karagatan. At kailangan niyang matutong lumangoy ng mag-isa upang hindi siya malunod. Pumasok ang maputlang liwanag ng umaga sa malawak na silid sa silangang bahagi ng mansyon. Nang dahan-dahang buksan ni Jessa isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay ang mataas na pinto upang magdala ng almusal, halos mabitawan niya ang hawak na tray. Hindi nakahiga ang bagong asawa ng kanyang amo sa malambot at higanteng kama na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Sa halip nakabaluktot si Aya sa ibabaw ng matigas at malamig na sahig na gawa sa marmol. Mahigpit na yakap ang sariling mga tuhod habang mahimbing na natutulog. Mabilis na ibinaba ni Jessa ang tray sa kalapit na mesa at lumuhod sa tabi ng dalaga. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Aya, binibigkas ang pangalan nito ng may halong pag-aalala. Dumilat si Aya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng gulat. Bumangon siya at inayos ang pagkakaupo. Nang magtanong si Jessa kung bakit sa sahig siya natulog, sa halip na sa kama sumagot si Aya ng walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag niyang ang kama ay masyadong malambot at hinahayaan itong lumubog ang kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay nalulunod sa isang bagay na walang katiyakan. Ang sahig sa kabilang banda ay matigas pantay at palaging nananatili sa hugis nito. Ang lohikang iyon ay ganap na may katuturan sa isip ni Aya. Tiningnan siya ni Jessa ng may malalim na awa, ngunit pinili nitong wag nang makipagtalo. Ipinaalala na lamang ng kasambahay na kailangan nang maghanda ni Aya dahil may gaganaping malaking salo-salo mamayang gabi. Darating ang lahat ng matataas na miyembro ng angkan upang pormal na salubungin ang bagong miyembro ng pamilya at higit sa lahat upang marinig ang mga susunod na plano ni Senyora Gloria. Pagsapit ng dilim ang mahabang hapagkainan sa pormal na bulwagan ay napuno ng mga kamag-anak. Ang paligid ay nag-uumapaw sa yaman at kapangyarihan. Isang malaking lechon ang nakahain, sa gitna napapalibutan ng mga paboritong putahe ng mga naghaharing uri, samantalang ang mga mamahaling alahas ng mga panauhin ay walang kupas na kumikinang sa ilalim ng higanteng chandelier. Upang pakalmahin ang kanyang sarili mula sa nakakapasong mga tingin ng mga kamag-anak ni Carlo, sinimulang bilangin ni Aya ang mga kristal sa chandelier na nasa itaas ng lamesa. Naka-142 na siya nang tumayo si Gloria sa kabisera. Umakyat ang katahimikan sa buong silid nang magsimulang magsalita ang matriarka. Ang boses ni Gloria ay may dalang awtoridad na hindi maaaring suwayin. Tiningnan niya si Aya hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang kasangkapan na binili ng kanilang pamilya. Ipinahayag ni Gloria na kahit hindi naging perpekto ang simula ng kasal na ito dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, ang pangunahing layunin ay nananatili. Kailangan ng kanilang pamilya ng isang tagapagmana. Isang lalaking tagapagmana na magpapatuloy ng daloy ng malinis na dugo ng pamilya at siyang sasalo sa pwestong iniwan ni Carlo sa kumpanya. Inaasahan niyang tutuparin ni Aya ang tungkuling ito sa lalong madaling panahon. Nagpalitan ng mga makahulugang tingin ang mga tiyahin at tiyuhin ni Carlo. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Carlo sa kanyang wheelchair, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa braso ng upuan. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa kawalang hiyaan ng kanyang ina na gawing pampublikong usapan ang isang bagay na napakapribado, subalit nanatili siyang tahimik hinihintay
kung paano dudurugin ng sitwasyon ang babaeng nakayuko sa kanyang harapan. Ngunit hindi nakayuko si Aya dahil sa hiya. Nakatingin lamang siya sa tinidor na nasa tabi ng kanyang plato, tila pilit na inuunawa ang mga salitang binitawan ni Gloria. Tumigil siya sa pagbibilang ng kristal. Sa kanyang utak, may malaking depekto sa utos ng matanda. Ayon sa lahat ng impormasyong naipon niya, mula sa pagmamasid at pag-aaral ng mga tao, ang proseso ng pagbuo ng isang pamilya ay may mga mahigpit na kondisyon. Inangat ni Aya ang kanyang paningin at tumingin ng diretso kay Gloria. Ang kanyang mukha ay inosente ngunit ang kanyang tinig ay buo at malinaw. Sinabi niyang hindi niya magagawa ang hinihingi ng senyora. Isang matinding pagpigil ng hininga ang dumaan sa buong hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ng mga panauhin sa kapangahasang sumagot pabalik sa pinakamakapangyarihang tao sa pamilya. Kumunot ang noo ni Gloria, hindi makapaniwala sa narinig. Mariin nitong tinanong si Aya kung ano ang ibig nitong sabihin at pinaratangan itong walang utang na loob. Gamit ang parehong kalmadong tono, ipinaliwanag ni Aya ang kanyang lohika. Ibinaling niya ang mga salitang minsan nang itinuro ng kanyang amang si Arturo. Sinabi niyang ang paggawa ng bata ay nangyayari lamang kapag may tunay na pagmamahal sa pagitan ng 2 taong kasal. Idinagdag niya nang walang anumang pagpapanggap na wala silang pagmamahal ni Carlo para sa isa't isa, kung kaya't hindi pwedeng mangyari ang nais ng senyora. Nagliyab sa matinding puot ang mukha ni Gloria. Ang pampublikong pagtanggi na ito ay isang direktang sampal sa kanyang awtoridad at pagyapak sa kanyang karangalan. Bago pa man may makapigil, mabilis na dinampot ni Gloria ang kanyang kopita ng tubig at walang habas itong inihagis paharap. Tumama ang malamig na tubig sa mukha at dibdib ni Aya. Basang-basa ang kanyang damit. Tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang pisngi. Subalit hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak o nagpakita ng takot. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid. Tila sinusuri lamang kung bakit naging marahas ang reaksyon ng matanda sa isang simpleng katotohanan. Aktong tatayo si Gloria upang saktan pa ng pisikal ang manugang nang biglang may pumutol sa tensyon. Isang pagtawa. Hindi ito isang simpleng ngiti kundi isang madilim at tunay na pagtawa na umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng mesa. Nakatingala si Carlo, nanginginig ang mga balikat sa kakatawa habang nakatingin sa basang-basang si Aya at sa namumulang mukha ng kanyang ina. Wala pang sino man ang nakakagawa ng ganitong klaseng pagkapahiya sa kanyang ina at ang katotohanang nagawa ito ng isang babaeng itinuturing nilang may depekto ay nagdulot sa kanya ng matinding kagalakan. Tumigil sa pagtawa si Carlo ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanatiling mapanguyam. Binalingan niya ang kanyang ina at ipinunto na sa wakas ay may isang tao sa loob ng bahay na iyon na may lakas ng loob magsabi ng totoo. Iniutos niya sa lahat ng mga naroroon na itigil na ang pagpapanggap dahil malinaw na sinabi na ng kanyang asawa ang mga patakaran nito. Tinawag ni Carlos si Jessa at inutusang dalhan ng tuyong tuwalya ang kanyang asawa. Pagkatapos hinawakan niya ang mga gulong ng kanyang upuan at lumapit sa likuran ni Aya. Bago tuluyang talikuran ng bulwagan, tiningnan ni Carlo ang mga kamag-anak na naiwang nakanganga at sinabing tapos na ang hapunan para sa kanilang mag-asawa. Magkasama silang umalis sa silid, iniiwan si Gloria na nanginginig sa matinding galit habang nakatayo sa kabisera ng mesa. Nang sumapit ang hating gabi na balot ng katahimikan ang buong mansyon, hindi makatulog si Carlo. Ang sakit sa kanyang mga binti na madalas umaatake sa gabi ay muli siyang pinahirapan, ngunit higit sa pisikal na sakit ang isip niya ay patuloy na bumabalik sa nangyari sa hapagkainan. Paano nagawang titigan ng babaeng iyon ang kanyang ina nang walang nikatiting na takot? Pinaikot niya ang kanyang wheelchair palabas ng kanyang silid, binabagtas ang mahaba at madilim na pasilyo patungo sa basement ng mansyon kung saan matatagpuan ang malaking indoor pool. Umaasa siyang ang katahimikan ng tubig ay makakatulong sa kanyang mag-isip.
Subalit pagkapasok niya sa pasilidad napansin niyang bukas ang mga ilaw sa ilalim ng tubig. Ang asul na liwanag ay umaalon sa buong silid. Tumigil siya malapit sa pinto. May isang bulto ang mabilis na bumabagtas sa ilalim ng tubig mula sa isang dulo patungo sa kabila. Hinati ng katawan ni Aya ang tubig nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hagod ng kanyang mga braso ay may perpektong sukat ng lakas at biyaya. Ang bawat pagtadyak ng kanyang mga paa ay lumilikha ng tumpak na pag-usad. Hindi siya ang kakaiba at tahimik na babae na tinapunan ng tubig sa hapagkainan. Sa ilalim ng tubig siya ay malaya, siya ay makapangyarihan. Tila ba ang tubig ang kanyang tunay na tahanan at ang lupa ay isa lamang lugar na pilit niyang pinagtitiisan. Pinanood siya ni Carlo nang walang imik. Umabot ng higit sa 50 pabalik-balik na paglangoy bago tuluyang umahon si Aya sa gilid ng pool. Humihinga siya nang malalim ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kumikinang dahil sa kakaibang sigla na hindi pa nakikita ni Carlo mula sa kanya. Nakatitig lamang si Carlo sa dalaga mula sa mga anino. Sa sandaling iyon, isang malalim na pagkaunawa ang pumasok sa isip ng dating CEO. Ang lahat ng tao sa paligid nila kasama na ang sarili niyang ina at ang pamilya ng babaeng ito ay naniniwalang si Aya ay isang sirang gamit na kailangan lamang pagtiyagaan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lakas at kapayapaan sa mga mata nito ngayon na pagtanto ni Carlo na baka silang lahat ang nagkakamali. Baka sa loob ng higanting kulungang ito na tinatawag nilang mansyon ang babaeng itinuturing nilang pinakamahina, ang siya palang may kakayahang sumira sa lahat ng kadena. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagkakasadlak sa kadiliman, nakaramdam si Carlo ng isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot, kuryosidad, at higit sa lahat pag-asa. Ang marangyang yate ay marahang dumuduyan sa ibabaw ng Manila Bay. Ang mga ilaw nito ay tila isang kumpol ng mga bituin na bumaba mula sa kalangitan. Mula sa dektanaw ang kumikinang na skyline ng lungsod, isang pader ng ingay mula sa malakas na musika, at sabay-sabay na pag-uusap ng daan-daang bisita ang sumalubong kina Aya, Carlo at Gloria. Ang hangin ay amoy dagat na may halong mamahaling pabango. Para kay Aya ang eksena ay isang pagsabog ng impormasyon na hindi kayang iproseso ng kanyang isipan. Ang mga nagkikislapang ilaw ang naglalakas ang tawanan at ang mga pagbati na tila walang katapusan ay bumabara sa kanyang utak. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang maliit na pitaka at sinimulang bilangin ang mga ilaw sa mga gusali sa di kalayuan upang pakalmahin ang sarili. 16 na ilaw sa pinakamataas na palapag ng isang hotel, 48 ilaw na umiikot sa isang malaking globo sa baybayin. Ang pagbibilang ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ipinaparada ni Gloria ang kanyang anak at manugang sa mga importanteng panauhin. Bawat paghinto pinipilit ni Carlo na ngumiti, ngunit kitang-kita sa higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang baso ang nararamdaman niyang pait. Pakiramdam niya ay isa siyang sirang tropeo na ipinagmamalaki pa rin kahit basag na. Carlo, hiho! Akala namin na hindi ka na magpapakita sa lipunan, bati ng isang matabang negosyante na may malapad na ngiti. Ang mga salita nito ay tila papuri ngunit ang mga mata nito ay puno ng panghuhusga habang nakatingin sa wheelchair ni Carlo. Isang malaking trahedya ngunit kahanga-hanga ang iyong katatagan, dagdag naman ng asawa nito, habang ang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Aya na tila sinusuri kung karapat-dapat ba itong maging bahagi ng kanilang mundo. Bawat salita ay tila isang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Carlo. Hindi na niya mabilang kung ilang baso ng champagne ang kanyang naubos. Ang alak ang nagsilbing kanyang kalasag, ang pansamantalang nagpapamanhid sa sakit ng kanilang mga titig at salita. Napansin ni Aya ang pamumula ng mukha ni Carlo at ang bahagyang pag-alog ng mga kamay nito.
Lumapit siya at marahang nagsalita sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Sinabi niya na marami na itong naiinom at baka makasama ito sa kanya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Carlo sa kanya. Sa isang mapait na boses sinabi nitong huwag siyang pakialaman. Agad na nagsisi si Carlo sa tono ng kanyang pananalita, ngunit huli na. Ang sakit na dulot ng kahihiyan ay mas matindi kaysa sa anumang lohika. Nakita ni Aya ang pagbabago sa kanyang mukha. Nagsara ito. Muli siyang naging isang estranghero. Habang papalalim ang gabi, lalong tumitindi ang pang-aalipusta. Isang grupo ng mga dating kaibigan at karibal sa negosyo ni Carlo ang lumapit. Nagkunwari silang nakikiramay ngunit ang kanilang mga tanong ay puno ng lason. Tinanong nila kung paano na ang kumpanya. Ngayong ang ina na niya ang namamahala, kung kaya pa ba niyang maglakbay o kung plano na lamang ba niyang magkulong sa mansyon habang buhay. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso ay nang sabihin ng isa sa kanila, "Mabuti na lamang at nakahanap ka pa rin ng mapapangasawa. Kahit sino na lang basta may mag-aalaga." Isang bagay ang pumutok sa loob ni Carlo. Ang kanyang pagtitimpi ay biglang naglaho. Itinulak niya ang kanyang baso sa isang dumadaang waiter at hinawakan ng mahigpit ang mga gulong ng kanyang upuan. Pinaikot niya ito palayo kay Aya at sa grupo patungo sa gilid ng yate kung saan mas madilim at kakaunti ang tao. Sumunod si Aya, ramdam ang papalapit na panganib. Nakita niyang huminto si Carlo malapit sa rehas na bakal. Nakatingin ito sa madilim na tubig, sa ibaba ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pinaghalong galit at kalungkutan. "Carlo, umalis na tayo." Pakiusap ni Aya, hinawakan ang kanyang braso. Marahas na iwinaksi ni Carlo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Tumingin siya sa kanyang mga paa, sa mga binting walang buhay na naging simbolo ng kanyang kabiguan. Hindi nila ako maaaring tingnan nang ganito, aniya sa isang nanginginig na boses. "Hindi ako tapos. Hindi pa ako tapos." Sa isang desperadong kilos ng pagpapatunay sa sarili, hinawakan ni Carlo ang matibay na rehas. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga braso upang subukang itayo ang sarili mula sa wheelchair. "Wag!" sigaw ni Aya, ngunit ang kanyang babala ay nilamon ng hangin. Nagawa ni Carlo na iangat ang kanyang katawan ng bahagya sa loob ng ilang segundo. Tila nagtagumpay siya. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi sumunod. Bumigay ang mga ito. Nawalan siya ng balanse. Ang sumunod na mga pangyayari ay naganap sa loob lamang ng ilang saglit, ngunit para kay Aya ito ay tila isang mabagal na bangungot. Nakita niya ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata ni Carlo habang ang katawan nito ay lumampas sa rehas. Isang malakas na pagtilamsik ng tubig ang pumunit sa katahimikan na sinundan ng nakabibinging katahimikan bago nagsimula ang kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga kababaihan. Ang mga kalalakihan ay nagkakagulong sumisigaw ng kung ano-ano, may tumawag para sa guwardiya, may naghanap ng salbabida. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang napansin ni Aya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Kinuha ng karamihan sa mga bisita ang kanilang mga telepono. Ang mga screen ay umilaw sa dilim, lahat ay nakatutok sa lugar kung saan lumubog si Carlo. Kinukuhanan nila ng video ang isang taong nalulunod. Sa sandaling iyon nawala ang lahat ng lohika at pagbibilang sa isip ni Aya. Ang tanging natira ay isang mabangis na pagnanais na iligtas ang lalaking nasa ilalim ng madilim na tubig. Hindi na siya nag-isip. Itinapon niya ang kanyang sapatos. Tumakbo siya ng 3 hakbang at nang walang pag-aalinlangan tumalon sa dagat. Niyakap siya ng malamig na tubig. Sa isang perpektong sandali, nawala ang lahat ng ingay. Tanging ang ugong lamang ng dagat ang kanyang naririnig. Dito sa ilalim ng tubig, pamilyar ang lahat. Ito ang kanyang mundo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Carlo. Pababa ito ng pababa ang kanyang mga braso, ay kumakampay ng mahina, ngunit ang kanyang mga binti
ay tila mga batong humihila sa kanya palalim. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Mabilis na kumilos si Aya. Ang kanyang katawan na sanay sa tubig ay sumunod sa bawat utos ng kanyang isipan. Bawat hagod, bawat sipa ay may layunin. Inabot niya si Carlo sa loob lamang ng ilang segundo. Hinawakan niya ito mula sa likuran, sa ilalim ng mga kilikili at buong lakas na sumipa pa itaas, sabay silang lumitaw, sa ibabaw parehong humihingal. Hawak kita, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Huwag kang lalaban. Tumango si Carlo umuubo at isinusuka ang tubig na kanyang nainom. Itinigil niya ang pagpupumiglas at hinayaan si Ayang hilahin siya patungo sa hagdan sa gilid ng yate. Nang sa wakas ay nakaahon sila, sinalubong sila ng mga kamay na tumulong na iangat si Carlo sa deck. Kasunod siyang umakyat, tumutulo ang tubig mula sa kanyang basang-basang damit at buhok. Nakahiga si Carlo sa sahig, patuloy na umuubo. Lumuhod si Aya sa tabi nito at hinaplos ang kanyang likod. Huminga ka, Aniya, ligtas ka na. Tumingala si Carlo sa kanya. Sa mga mata nito wala na ang galit o pait. Ang naroon ay paggalit o takot at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Aya. At doon niya napansin ang mga tao sa paligid. Ang bulungan. Ang mga telepono na nakatutok pa rin sa kanila. Isang mainit at hindi pamilyar na damdamin ang umakyat sa kanyang dibdib. Galit. Tunay na galit. Tumayo siya, hinarap ang mga nagmamasid na mukha. Ano bang problema ninyo? Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humampas sa hangin at pinatahimik ang mga bulungan. Tumingin siya sa kanilang lahat, sa mga mamahaling damit at alahas at sa mga teleponong hawak nila na tila mga sandata. Muntik nang mamatay ang isang tao at kinuhanan ninyo ng video. Walang umimik. Para saan? Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon. Para i-post sa internet. Para ipakita sa mga kaibigan ninyo. Tingnan ninyo ang lumpong si Carlo, nahulog sa dagat. Nakakatawa, hindi ba? Isang lalaking naka-Amerikana ang tila nagulat sa kanyang mga salita. Hindi naman sa ganoon, miss. Huwag mo akong tawaging miss, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Nakita niya ang isang babae na pilit itinatago ang telepono nito sa likod. Lumapit siya rito at sa isang kilos na hindi niya inasahan mula sa sarili, inagaw niya ang telepono at walang sabi-sabing inihagis ito sa dagat. Napaatras ang babae sa gulat at takot. Burahin ninyo yan, utos ni Aya sa lahat. Burahin ninyo lahat ng video at litrato. Ngayon din. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, may ilang nagsimulang ibaba ang kanilang mga telepono. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa hiya. Ang iba ay mabilis na tumalikod at umalis. Muli siyang lumingon kay Carlo. Nakaupo na ito ngayon, tinutulungan ng dalawang waiter. Nakatitig ito sa kanya na tila ngayon lang siya nakita. Aalis na tayo, sabi ni Aya. Hindi tumutol si Carlo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng katahimikan. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang upuan, sa loob ng limusin parehong nababalot ng tuwalya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpaparamdam sa kanila ng ginaw mula sa kanilang mga basang damit. Pagkaraan ng ilang minuto, binasag ni Carlo ang katahimikan. Iniligtas mo ako, Aniya. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi tumingin si Aya. Nakatanaw lamang siya sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. Nalulunod ka, sagot niya. Marunong akong lumangoy. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huminto si Carlo, tila hinahanap ang tamang mga salita. Hindi ka nagdalawang isip. Lahat sila nakatayo lang. Ikaw. At tumalon ka. Dahil iyon ang tamang gawin, sabi ni Aya, na para bang iyon ang pinakasimpleng lohika sa mundo. Kung may nalulunod, kailangan siyang sagipin. Isang mahinang pagtawa ang kumawala kay Carlo. Isang pagtawang pagod at basag, ngunit totoo. Tumingin sa kanya si Aya, nagtataka. Sinigawan mo sila, sabi ni Carlo. May bakas ng pagkamangha sa kanyang boses.
Ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Maynila, sinigawan mo para burahin ang kanilang mga video. Dahil malupit sila, sagot ni Aya. Dahil tao sila, tugon ni Carlo. Ang kalupitan ay bahagi ng pagiging tao. Kung ganoon dapat maging mas mabuti ang mga tao. Muling natahimik si Carlo. Tinitigan niya si Aya habang ang mga ilaw mula sa labas ay tumatama sa mukha nito. Nakita niya ang determinasyon sa panga nito, ang katalinuhan sa mga mata nito at ang isang uri ng katapangan na hindi niya pa nakikita kanino man. Kahanga-hanga ka, bulong niya. Alam mo ba yon? Talagang kahanga-hanga ka? Naramdaman na naman ni Aya ang kakaibang pagpintig sa kanyang dibdib. Isang init na kumalat mula sa gitna, patungo sa kanyang mga braso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito kaya ibinaling na lamang niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Sa gitna ng katahimikan dahan-dahang iniabot ni Carlo ang kanyang kamay sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan nito ang kamay ni Aya. Ang kanyang palad ay mainit sa kabila ng lamig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang isinara sa paligid ng palad ni Aya. Hindi ito mahigpit, hindi mapilit. Isang simpleng paghawak lamang, isang koneksyon. Salamat, bulong muli ni Carlo, sa pagligtas mo sa akin at sa pagiging ikaw. Tiningnan ni Aya ang kanilang magkahawak na mga kamay. Sinasabi ng kanyang utak na dapat siyang bumitaw dahil ito ay nakakalito at hindi bahagi ng anumang kasunduan. Ngunit ang kanyang kamay ay nanatili. At sa unang pagkakataon mula noong araw sa paradahan ng ospital, naramdaman ni Aya na marahil, sa kabila ng lahat may isang tao sa mundong ito na posibleng makaintindi sa kanya. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng insidente sa yate ay nagdala ng kakaibang pagbabago sa dinamika sa loob ng mansyon. Nagkaroon ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan ni Carlo at ng kanyang ina. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging maikli at formal at ang mga hapunan ay ginanap sa isang malamig na katahimikan. Si Senyora Gloria ay madalas na nakatitig kay Aya nang may halong pagtataka at hindi maitagong inis. Na para bang sinusubukang unawain kung paano nagawang makuha ng isang may depektong manugang ang atensyon ng kanyang anak. Isang umaga habang nag-aalmusal tahasang sinabi ni Gloria na bumisita si Camille sa kanya kahapon. Puno ng panunukso ang boses ng matanda habang ipinapaalala kay Carlo na si Camille ay nagsisisi na at handang bumalik anumang oras. Idiniin ni Gloria na kung magpapatuloy si Aya sa pagtanggi sa kanyang tungkulin, hindi siya mag-aatubiling gumawa ng paraan para maibalik ang orihinal na kasunduan. Isang malinaw na banta na nakabitin sa hangin. Walang sinabi si Carlo. Tumayo lamang siya mula sa mesa, pinaikot ang kanyang wheelchair at umalis. Ngunit sa kanyang pag-alis isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa indoor pool si Aya para sa kanyang pang-araw-araw na paglangoy, nagulat siya nang makita si Carlo na naghihintay sa gilid. Hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaking nasa katanghalang gulang, may matipunong pangangatawan at mga matang puno ng disiplina. Aya, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya narinig dati. Gusto kong makilala mo si Coach Dominador. Isa siya sa mga pinakamahusay na swimming coach sa bansa. Tumayo ang coach at iniabot ang kamay kay Aya. Ang pagkakahawak nito ay matatag at propesyonal. Tiningnan siya ng coach mula ulo hanggang paa, hindi bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang potensyal na atleta. Ipinaliwanag ni Carlo na pagkatapos niyang mapanood kung paano lumangoy si Aya at matapos ang kanyang ipinakitang lakas sa pagligtas sa kanya sa dagat, nakumbinsi siyang mayroong isang pambihirang talento na nasasayang. Palihim niyang ipinakuha ang mga security footage ng paglangoy ni Aya at ipinadala ito kay Coach Dominador. Ang iyong porma ay hilaw, sabi ng coach sa isang prangkang boses. Maraming dapat ayusin. Pero ang iyong bilis at ang natural mong pakiramdam sa tubig, iyon ay isang bagay na hindi na ituturo. Ipinanganak ka para dito. Nag-alok si Carlo na babayaran niya ang lahat ng gastos para sa isang masinsinang pagsasanay.
Sinabi niyang ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang pamumuhunan sa talento ni Aya. Gusto niyang bigyan si Aya ng isang bagay na sarili nito, isang bagay na hindi kayang kunin o kontrolin ng kanyang ina o ng pamilya ni Aya. Natigilan si Aya. Sa buong buhay niya, ang paglangoy ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang sikretong paraan upang makatakas. Ngayon inihahandog ito sa kanya bilang isang pangarap na matagal na niyang ibinaon dahil sa paulit-ulit na pagsasabi ng kanyang ina na ito ay isang walang kwentang libangan. Habang ang buhay ni Aya ay nagsimulang umikot, sa mahigpit na pagsasanay lihim namang sinimulan ni Carlo ang kanyang sariling laban sa isang hiwalay na bahagi ng mansyon sa isang silid na ginawang pansamantalang gym, isang physical therapist, ang dumarating 3 beses sa isang linggo. Ang bawat sesyon ay isang anyo ng pagpapahirap. Ang therapist, isang mabait ngunit mahigpit na lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, ay pinipilit si Carlo na gawin ang mga ehersisyo na nagdudulot ng matinding sakit, ang pag-unat ng kanyang mga nanigas na kalamnan, ang pagsubok na magpadala ng signal mula sa kanyang utak patungo sa kanyang mga paa, ang paulit-ulit na pagkabigo, lahat ay isang pagsubok sa kanyang pasensya at pag-asa. Isang hapon habang abala si Aya sa pag-aaral ng mga video ng tamang teknik, sa paglangoy narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Maingat siyang lumapit at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Carlo na nakahandusay sa sahig. Sa tabi ng mga parallel bar, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa malambot na banig. Nanginginig ang kanyang mga braso habang pilit niyang sinusubukang bumangon. Kitang-kita ni Aya ang luha ng kabiguan sa kanyang mga mata. Aktong papasok si Aya upang tulungan siya, ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Nakita niya kung paano kinagat ni Carlo ang kanyang labi, kung paano niya ikinuyom ang kanyang mga kamao at kung paano niya muling sinubukan. Hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay ang maramdamang may naniniwala sa kanya. Tahimik na umalis si Aya sa tapat ng pinto. Dala-dala ang imahe ng paghihirap ni Carlo. Sa sumunod na linggo, sa unang pagkakataon, pinayagan ni Aya na bisitahin siya ng kanyang ama si Arturo sa mansyon. Nagkita sila sa malawak na hardin malayo sa mga mapanuring mata ni Gloria. Si Arturo ay dumating na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme bilang guwardya. Ang kanyang mga balikat ay tila mas lalong humukot dahil sa bigat ng buhay. Niyakap ni Aya ang kanyang ama ng mahigpit. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kasal, ang pagtrato sa kanya ni Gloria, ang insidente sa yate, at ang alok ni Carlo para sa pagsasanay. At sa wakas, naglakas loob siyang itanong ang bagay na bumabagabag sa kanya. Ikinuwento niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa tuwing malapit si Carlo, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso ang pag-aalala niya noong muntik na itong malunod. Nagtanong siya sa kanyang ama sa isang halos pabulong na boses kung ito ba ay isang uri ng sakit. Isang malungkot ngunit maunawaing ngiti ang gumuhit sa mukha ni Arturo. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sinabi niya na marahil sa unang pagkakataon natututo ang puso ni Aya na magmalasakit sa ibang tao sa paraang hindi niya pa nararanasan noon. Hindi niya ito tinawag na pag-ibig dahil alam niyang ang salitang iyon ay masyadong komplikado para sa kanyang anak. Sa halip, sinabi niyang ito ay isang anyo ng pagtitiwala at pag-asa. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay ng kaunting linaw sa magulong damdamin ni Aya. Hindi pa rin niya ito lubos na naiintindihan, ngunit sapat na ang malaman na hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Bumalik si Aya sa loob ng mansyon na may bagong determinasyon. Kinagabihan habang nasa silid-aklatan sila ni Carlo, siya ay nagbabasa ng libro tungkol sa swimming. At si Carlo naman ay nag-aaral ng mga dokumento ng kumpanya. Bigla niyang ibinaba ang kanyang libro. Nakita kita noong isang araw, sabi niya nakatingin ng diretso kay Carlo. Habang nagsasanay ka,
Nakita kitang nahulog. Natigilan si Carlo. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Aktong magpapaliwanag siya ngunit pinutol siya ni Aya. Hindi ka dapat mahiya, sabi niya. Ang pagsasanay ay tungkol sa paulit-ulit na pagkabigo hanggang sa magtagumpay ka. Ganoon din sa paglangoy, ganoon din sa lahat ng bagay. Ikinuwento niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa pag-asa. Tinitigan siya ni Carlo ng matagal. Sa sandaling iyon ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na isang kakaibang estranghero kundi isang kakampi. Ang tanging taong nakakita sa kanyang pinakamahinang sandali at hindi siya hinusgahan. Dahil sa inspirasyong iyon sa sumunod na sesyon ng physical therapy, hiniling ni Carlo kay Mang Tonyo. Nasubukan nila ang isang bagay na mas mahirap. Itinayo nila si Carlo sa pagitan ng mga parallel bar. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang itaas na katawan upang suportahan ang kanyang timbang. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa hirap. Pinakawalan niya ang kanyang hininga at nag-utos sa kanyang mga binti, "Gumlaw kayo." Walang nangyari. "Gumlaw kayo," sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. At pagkatapos isang himala. Isang maliit halos hindi kapansin-pansing paggalaw. Ang dulo ng kanyang kanang hinlalaki sa paa ay bahagyang kumibot. Napatingin si Mang Tonyo. Napatingin si Carlo. Tinitigan nila ang daliri na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo at muli kumibot ito. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Carlo. Hindi ito hikbi ng kalungkutan, kundi ng purong tagumpay. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong aksidente, isang bahagi ng kanyang katawan na matagal nang natutulog ay muling nagparamdam ng buhay. Hindi niya namalaya na nasa may pinto pala si Aya tahimik na nanonood. Nakita niya ang lahat, nakita niya ang paggalaw ng daliri, at habang pinapanood niya ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Carlo, naramdaman din ni Aya ang pagpatak ng sarili niyang luha. Ngunit ang mga ito ay hindi luha ng awa, kundi luha ng kagalakan para sa tagumpay ng lalaking unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang kakaibang mundo. Ang pag-asang sinabi ng kanyang ama ay nagsisimula ng magkatotoo. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang dalawa. Isang hapon habang naglilinis si Jessa sa pasilyo, malapit sa maliit na sala, na madalas gamitin ni Senyora Gloria para sa mga pribadong bisita, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang una ay ang boses ng senyora, ngunit ang mga sumunod na boses ay nagpatigil sa kanya. Pamilyar ang mga iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakasaradong pinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Narinig niya ang boses ni Lourdes, ang ina ni Aya, na may tonong puno ng pagkainip. Nagrereklamo ito na ilang buwan na ang lumipas, ngunit wala pa ring progreso sa pagitan ni Carlo at Aya. Ang boses naman ni Camille ay sumunod, malambing ngunit puno ng lason, at sinasabing handa na siyang ayusin ang mga bagay-bagay at kunin ang pwestong nararapat para sa kanya. "Ang pasensya ko ay nauubos," nadeklara ni Gloria sa isang malamig na tinig. Binigyan ko siya ng pagkakataon, ngunit ang babaeng iyon ay mas matigas pa sa bato, at ang masama pa, tila nagkakaroon siya ng masamang impluwensya kay Carlo. Nagiging palaban na ang anak ko at sinusubukan na niyang pakialaman muli ang mga desisyon sa kumpanya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Narinig ni Jessa ang mga salitang annulment, mental incompetence at psychological evaluation. Malinaw na binabalak ng tatlong babae na gumamit ng mga legal na paraan upang patunayang hindi sapat ang pag-iisip ni Aya para manatili sa isang kasal. Sinasabi ni Lourdes na marami siyang maipapakitang ebidensya ng kakaibang pag-uugali ni Aya mula pagkabata. Plano nilang kumuha ng isang doktor na babayaran nila upang maglabas ng isang pekeng pagsusuri. Kapag napawalang bisa na ang kasal si Camille, ang papasok sa eksena bilang orihinal na nobya na nagbalik loob. Napatakip si Jessa sa kanyang bibig upang pigilan ng isang malakas na paghinga.
Ang kalupitan ng plano ay nagdulot sa kanya ng pangingilabot. Hindi niya lubos maisip na may isang ina na kayang gawin ito sa sariling anak. Tahimik siyang umatras mula sa pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang sabihin ito kay Aya. Natagpuan ni Jessa si Aya sa silidaklatan, abala sa pag-aayos ng mga libro ayon sa kulay, isang gawaing nagpapakalma sa kanya. Nang marinig ni Aya ang ibinulong sa kanya ng kasambahay, ang una niyang naramdaman ay hindi takot kundi pagkalito. Hindi niya maintindihan ang lohika. Bakit kailangang dumaan sa ganitong komplikadong paraan kung maaari namang sabihin na lang sa kanya na umalis? Ngunit habang ipinapaliwanag ni Jessa ang tungkol sa mental incompetence, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Aya. Naalala niya ang hindi mabilang na mga pagkakataon na tinawag siyang abnormal, may sira at iba ng sarili niyang ina. Ang mga salitang iyon na dati ay mga walang kahulugang ingay lamang ay biglang nagkaroon ng bigat. Ginagamit na ngayon ang mga ito bilang sandata laban sa kanya. Nasaan si Carlo? Tanong ni Aya ang kanyang boses. Ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng determinasyon. Magkasama nilang pinuntahan ang indoor pool kung saan ginugugol ni Carlo ang oras upang pag-aralan ang mga video ng pagsasanay ni Aya kasama si Coach Dominador. Nang marinig ni Carlo ang balita mula kay Jessa, ang kanyang mukha ay dumaan sa sunod-sunod na pagbabago. Mula sa pagtataka patungo sa hindi paniniwala at nagtapos sa isang nagyayelong galit. Ang baso ng tubig na hawak niya ay nabasag sa kanyang pagkakahawak. Ang mga piraso ng salamin ay nahulog sa sahig kasama ng tubig, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin siya kay Aya at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang pahiwatig ng sakit sa mga mata nito. Hindi sakit na dulot ng pisikal na pinsala, kundi sakit na dulot ng isang malalim na pagtataksil. Sa loob ng sarili kong pamamahay, bulong ni Carlo, ang kanyang mga salita ay tila umuusok sa galit. Nagpaplano sila sa aking likuran. Tumayo si Aya. Sa halip na umiyak o magpakita ng kahinaan, tiningnan niya si Carlo ng diretso. Ano ang plano? Tanong niya. Ang tanong ay simple at praktikal, na para bang isang problema sa matematika na kailangan nilang lutasin. Dito nakita ni Carlo ang kaibahan ni Aya. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan ng kanyang isip, ay nananatiling nakatutok sa solusyon. Ito ang katangiang hinangaan niya sa kanya noon bilang isang CEO, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng krisis. Ang plano ay harapin sila. Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang pagpapanggap. Panahon na para malaman nila kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa bahay na ito. Bago sila umalis sa pool area, hinawakan ni Aya ang braso ni Carlo. Salamat, Jessa, sabi niya sa nanginginig na kasambahay. Hindi mo kailangang gawin ito pero ginawa mo pa rin. Tumango si Jessa, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Lagi po akong nasa panig ninyo, ma'am. Habang magkasabay nilang tinatahak ang pasilyo, patungo sa sala kung saan nag-uusap ang kanilang mga kaaway, napagtanto ni Aya ang isang malungkot na katotohanan. Mas naramdaman pa niya ang katapatan mula sa isang kasambahay na ilang buwan pa lamang niyang kilala kaysa sa pagmamahal na dapat sana ay natanggap niya mula sa babaeng nagluwal sa kanya sa loob ng 24 na taon. Sa mundong ito, madalas nating marinig na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Isang kasabihan na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamilya. Ngunit paano kung ang mismong dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ang siyang may dalang lason? Paano kung ang mga taong dapat sana ay iyong kanlungan ang siya palang gumagawa ng hawla? Ang pamilya ay dapat isang ligtas na daungan, ngunit minsan ito ay nagiging isang magandang pangalan lamang para sa isang grupo ng mga tao na nagkakasundo lamang sa iisang bagay, ang pagsasamantala sa kahinaan ng isa't isa para sa sariling kapakanan.
Sa ngalan ng karangalan at utang na loob, handa silang kumitil ng mga pangarap at durugin ng kaluluwa. At sa huli, ang liwanag ng kawalang malay ay namamatay hindi sa kamay ng mga dayuhan, kundi sa ilalim ng anino ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga dito. Pagdating nila sa tapat ng pinto ng sala, huminto si Carlo. Tiningnan niya si Aya. "Handa ka na ba?" Hindi sumagot si Aya. Sa halip, huminga siya ng malalim at siya ang unang nagbukas ng pinto. Ang kanilang pagdating ay biglaan at hindi inaasahan. Natigil ang tawanan at bulungan sa loob. Ang mga mukha ni Gloria Lourdes at Camille ay napalitan ng pagkagulat. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng wheelchair ni Carlo sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa kahoy ay tila isang babala na pumunit sa katahimikan ng sala. Sa kanyang tabi nakatayo si Aya tuwid. Ang likod ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas na walang mababakas na anumang emosyon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Ang pagkagulat sa mga mukha ni Gloria Lourdes at Camille ay mabilis na napalitan. Si Gloria ay nagsuot ng isang maskara ng malamig na awtoridad. Si Lourdes ay nagpakita ng mapanuring ngiti. Si Camille naman ay nagkunwaring walang pakialam at itinuon ng atensyon sa kanyang mga kuko. "David, anak, hindi namin inaasahan na sasama ka sa aming munting pag-uusap," sabi ni Gloria. Ang kanyang boses ay tila pulot na may nakatagong lason. Talaga, tugon ni Carlo, ang kanyang boses ay nagyeyelo. "Dahil sa pagkakaalam ko ang munting pag-uusap ninyo ay tungkol sa asawa ko, at sa pagkakaalam ko ring ito ang pamamahay ko, kaya't nararapat lamang na malaman ko kung anong uri ng mga ahas ang pinapapasok mo rito, Ina." Ang salitang ahas ay tumama kay Lourdes, na wala ang kanyang pagkukunwari. "Mag-ingat ka sa iyong pananalita, binata," aniya. Ang kanyang boses ay tumaas. "Nandito kami dahil nag-aalala kami sa kapakanan mo." Malinaw na ang anak kong ito, itinuro niya si Aya, na may pandidiri ay hindi karapat-dapat sa posisyon niya. Isa siyang kahihiyan. Isang depektadong kasangkapan na kailanman ay hindi magbibigay sa inyo ng karangalan. Ang tanging kahihiyan na nakikita ko sa silid na ito ay isang ina na handang ibenta ang sariling anak para sa pera, ganti ni Carlo. "Huwag kang magmalinis," sigaw ni Lourdes. "Tandaan mo, ang kasal na ito ay isang transaksyon, isang kasunduan sa negosyo, at ang produktong ibinigay namin ay may depekto, kaya't narito kami para ayusin ito." Lumapit si Camille kay Carlo, ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pagsisisi. "Carlo, mahal," aniya, sa isang malambing na boses. "Nagkamali ako, natakot lang ako, pero napagtanto ko na ikaw pa rin ang mahal ko kahit anong mangyari. Hayaan mo kung itama ang lahat." Pinanood lamang sila ni Aya. Tila isa siyang manonood sa isang dula na matagal na niyang alam ang katapusan. Nakita niya ang pagkukunwari sa bawat kilos, ang kasinungalingan sa bawat salita. Ngunit bago pa man makasagot si Carlo sa pag-arte ni Camille, isang malakas na boses ang pumuno sa silid, isang boses na hindi inaasahan ng lahat. Tama na, lahat sila ay napalingon sa pintuan. Doon nakatayo si Arturo, ang ama ni Aya. Nakasuot pa rin siya ng kanyang uniforme bilang guwardya, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang tindig ay hindi na sa isang taong sunod-sunuran. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. "Arturo, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi sa hindi inaasahang pagdating ng asawa. Hindi pinansin ni Arturo ang tanong. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lourdes. "Narinig ko ang lahat," aniya, nanginginig ang boses sa tindi ng damdamin. 24 na taon. 24 na taon kong pinanood kung paano mo sinisira ang ating anak. Pinabayaan kita. Nagbingi-bingihan ako dahil sa utang na loob, dahil sa takot. Pero ngayon, tapos na. Wala kang karapatang makialam dito." "Ako ang kanyang ama," sigaw ni Arturo.
At sa unang pagkakataon isang malakas na dagok ang kanyang idinampi sa ibabaw ng mamahaling mesa. Nanginig ang mga tasa. Siya, ang pinakamatalino, ang pinakamabait na taong kilala ko. At hindi ko nahahayaang yurakan mo pa siya. Ang kapangahasang iyon ang nagtulak kay Lourdes sa kanyang sukdulan. Sa isang mabilis na kilos sumugod siya. Patungo kay Aya, ang kanyang kamay ay nakataas, handang dumapo sa mukha ng anak na sa tingin niya ay siyang sanhi ng lahat ng kanyang problema. Ngunit hindi umabot ang kanyang palad. Isang kamay ang mabilis na sumalo sa kanyang braso, mahigpit, madiin. Napatingin si Lourdes sa kamay na pumipigil sa kanya, ang kamay ni Carlo. Sa isang malakas na pagtulak itinapon ni Carlo ang braso ni Lourdes palayo. Halos matumba ito kung hindi na alalayan ni Camille. "Wag na wag mong susubukang saktan ang asawa ko," sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit nakamamatay. Tumingin siya sa kanyang ina. "At ikaw, ina, akala ko ba matalino ka? Paano mo naisip na hahayaan kong mangyari ito?" Huminga ng malalim si Carlo, at pagkatapos ay nagbitiw ng mga salitang magpapabago sa lahat. "Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Simula ngayon ako na ulit ang hahawak sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Lahat ng desisyon ay dadaan sa akin. At ang una kong desisyon," tumingin siya sa mag-inang Lourdes at Camille. "Layas. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din." Pagkatapos ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin kay Gloria. "At ikaw, ina, tapos na rin ang pamamahala mo sa buhay ko. Aalis kami ni Aya sa mansyon na ito ngayong gabi. Titira kami sa lugar na malayo sa iyong impluwensya." Napanganga si Gloria. "Hindi mo maaaring gawin yan. Ito ang tahanan ng ating pamilya." "Ang isang tahanan ay dapat ligtas," sagot ni Carlo. "At ang lugar na ito ay naging isang pugad ng mga ahas. Mas gugustuhin ko pang tumira sa isang maliit na apartment kasama si Aya kaysa manatili rito kasama ka." Binalingan ni Carlo si Arturo. Nakita niya ang luha sa mga mata ng matanda. "Ginoong Arturo," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. "Sa ipinakita ninyong katapangan ngayon, nais ko sanang imbitahan kayo na sumama sa amin. May sapat na silid sa aming lilipatan. Panahon na para magkaroon si Aya ng isang ama na buong pusong lumalaban para sa kanya." Hindi makapagsalita si Arturo. Tumingin siya kay Aya na para bang humihingi ng permiso. Tumango si Aya at sa unang pagkakataon isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo si Lourdes, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. "Arturo, kung sasama ka sa kanila, huwag ka nang babalik." "Hindi na talaga ako babalik," sagot ni Arturo, ang kanyang boses ay matatag. Sa hudyat ni Carlo pumasok ang dalawang guwardiya. Magalang ngunit matatag nilang sinamahan palabas sina Lourdes at Camille. Ang kanilang mga pangarap na yaman at kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Naiwan si Gloria sa gitna ng sala mag-isa. Ang reyna ay natanggalan ng korona sa sarili niyang kaharian. Pinanood niya habang itinutulak ni Carlo ang kanyang wheelchair palabas, kasunod si Aya at Arturo. Bago sila tuluyang mawala sa kanyang paningin, lumingon si Carlo. "Salamat sa lahat, ina," sabi niya puno ng sarkasmo. "Ipinakita mo sa akin kung gaano kahalaga ang pumili ng tamang pamilya at pinili ko na ang sa akin." Sumara ang pinto ng sala. Naiwan si Gloria sa isang nakabibinging katahimikan. Sa kabilang dulo ng pasilyo nagsisimula ng magbalot ng gamit sina Aya at Carlo. Hindi sila nag-iimpake para lamang sa isang paglipat ng bahay. Nag-iimpake sila para sa isang bagong buhay. Isang buhay na malaya sa mga tanikala ng nakaraan. Isang buhay na sila mismo ang huhubog. Ang paghaharap ay tapos na. Ang paglaya ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ang lumipas, na tila isang panaginip. Ang penthouse sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati
ay naging kanilang tunay na tahanan. Ang mga bintana nito na mula sahig hanggang kisame ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng syudad, ang isang tanawin ng kalayaan. Dito walang mapanuring mga mata ni Gloria, ang walang mga lason na salita ni Lourdes. Ang naroon lamang ay ang katahimikan ng kanilang bagong simula. Si Arturo ay naging isang permanenteng bahagi ng kanilang buhay, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang ama na muling natagpuan ang kanyang tinig at dignidad. Siya ang laging naghahanda ng almusal ni Aya, bago ang pagsasanay, at ang laging sumasalubong kay Carlo na may dalang kape pagkatapos ng isang mahabang araw. Si Jessa na sumama sa kanila mula sa mansyon, ang siyang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang tahanan. Na ginagawa ito ng may pagmamahal at hindi lamang bilang isang tungkulin. Sa loob ng 6 na buwang iyon ang imposible ay unti-unting naging posible. Si Aya sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Coach Dominador ay nagpakita ng pambihirang pag-unlad. Ang kanyang mga oras ay bumilis ng husto na umabot sa puntong kwalipikado na siyang sumali sa national qualifiers para sa darating na Southeast Asian Games. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang umugong sa mundo ng Philippine swimming. Samantala si Carlo na tinutulak ng determinasyon na makita sa mga mata ni Aya ay nagbuhos ng lahat ng kanyang lakas sa physical therapy. Ang dating bahagyang pagkibot ng kanyang daliri ay naging isang buong paggalaw ng paa. Pagkatapos ng ilang buwan nagawa na niyang tumayo ng may suporta at ngayon sa araw ng kompetisyon nagawa na niyang maglakad ng dahan-dahan gamit ang isang makisig na tungkod na gawa sa itim na kahoy. Ang hangin sa loob ng pambansang aquatic center ay puno ng amoy ng chlorine at tensyon. Ang paligid ay maingay, puno ng mga atleta, coach at mga manonood. Para kay Aya ito ang pinakamalaking araw ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa isang bench sa loob ng locker room ng mga babae. Sinusubukang ipokus ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga tiles sa sahig. "Handa ka na, anak?" Tanong ni Arturo na kasama niya sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Tumango si Aya. Sa tabi nila si Carlo ay nakatayo, nakasandal sa kanyang tungkod, isang matatag na presensya ng suporta. "Gawin mo lang ang ginagawa mo araw-araw," sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay kalmado. "Nasa likod mo lang kami." Isang opisyal ang pumasok at nagsabing oras na para sa huling paghahanda. Niyakap ni Arturo si Aya at bumulong. "Para ito sa'yo." Si Carlo naman ay marahang hinaplos ang kanyang likod. Lumabas na ang dalawang lalaki upang pumunta sa kanilang upuan sa mga manonood. Naiwan si Aya na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang gamit at naghanda. Bahagi ng kanyang ritual bago ang isang malaking karera ay ang paglalagay ng isang espesyal na uri ng liniment oil sa kanyang mga binti, isang uri ng mainit na langis na nakakatulong na paluwagin ang mga kalamnan. Ito ay isang bagay na nakasanayan na niya. Habang kinukuha niya ang bote mula sa kanyang bag, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Aya!" Napalingon si Aya. Nakatayo sa may pintuan ng locker room si Camille, ang kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pekeng ngiti at sa kanyang mga mata ay mayroong isang kakaibang kislap na hindi maintindihan ni Aya. "Galingan mo," sabi ni Camille sa isang matamis na boses. "Nandito ako para suportahan ka. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat." Tinalikuran siya ni Aya. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay walang anumang epekto sa kanya. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang paghahanda. Umupo siya sa bench, binuksan ang bote ng liniment oil at nagbuhos ng kaunti sa kanyang palad. Sinimulan niyang ipahid ang langis sa kanyang kanang binti mula sa hita pababa sa kanyang binti. Sa una naramdaman niya ang pamilyar na init. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, ang init ay naging isang nakapapasong hapdi. Napatingin si Aya sa kanyang binti. Ang kanyang balat ay mabilis na namumula. Ang pakiramdam ay tila binuhusan siya ng kumukulong tubig. Ang hapdi ay tumindi at naging isang hindi maipaliwanag na sakit na para bang may isang bagay na unti-unting kumakain sa kanyang balat.
Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito isang sigaw ng takot, kundi isang sigaw ng purong pisikal na paghihirap. Nabitawan niya ang bote ng langis na gumulong sa sahig, nag-iiwan ng isang bakas ng madulas at mabahong likido. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang binti ay biglang nanghina. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Tiningnan niya ang kanyang binti. Nagkakaroon na ito ng mga paltos, at ang ilang bahagi ng balat ay tila natutunaw. Narinig niya ang mahinang pagtawa mula sa may pintuan. Nakatayo pa rin doon si Camille. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap. Ang naroon ngayon ay isang itsura ng tagumpay at kalupitan. Sino ngayon ang may depekto, bulong ni Camille, bago mabilis na tumalikod at nawala sa pasilyo. Ang sakit ay napakatindi. Nagdidilim ang paningin ni Aya. Ang ingay mula sa labas ay tila naging isang malayong ugong. Ang huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay ay ang kanyang binti, ang binting dapat sana ay magdadala sa kanya sa tagumpay na ngayon ay nasusunog dahil sa pagtataksil ng sarili niyang kapatid. Nang imulat ni Aya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng klinik ng pasilidad. Narinig niya ang mga nag-aalalang boses. Nakita niya ang mukha ni Carlo puno ng takot at galit. Nakita niya ang kanyang ama, umiiyak nang walang tunog. Isang doktor ang nagpapaliwanag na ang kanyang binti ay nagtamo ng chemical burns mula sa isang kinakalawang na kemikal na sadyang inihalo sa kanyang langis. Sinubukan ni Ayang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang binti na nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Tiningnan niya ang kanyang binti na ngayon ay nababalot na ng makapal na benda. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pagkakataon ay biglang sinunog at ginawang abo. Hindi ng isang estranghero, hindi ng isang kaaway, kundi ng babaeng kasama niyang lumaki. Ang sakit sa kanyang balat ay matindi, ngunit wala itong panama sa hapdi ng katotohanan iyon. Ang malamig at tahimik na kapaligiran ng klinik ay tila isang kulungan. Bawat tunog, ang mahinang pagbip ng mga aparato, ang pabulong na usapan ng mga nurse ay nagpapatingkad lamang sa bigat ng trahedyang naganap. Nakahiga si Aya sa isang stretcher. Ang sakit sa kanyang binti ay pansamantalang pinakalma ng gamot, ngunit ang sakit sa kanyang kalooban ay isang bukas na sugat. Si Carlo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matigas na galit. Matapos niyang matiyak na nasa maayos ng kalagayan, si Aya ginamit niya ang kanyang telepono at impluwensya. Tumawag siya sa hepe ng pulisya na personal niyang kakilala at sa pinakamahusay na abogado ng kanilang kumpanya. Inilarawan niya ang nangyari, ang bote ng langis na narekober bilang ebidensya at ang pangalan ng nag-iisang tao na posibleng gumawa nito, si Camille. Wala pang isang oras ang balita ay bumalik. Natagpuan ng mga pulis si Camille at Lourdes sa parking lot ng pasilidad, aktong pasakay sa kanilang sasakyan upang tumakas. Sa umpisa mariin silang tumanggi, ngunit nang suriin ng mga investigador ang CCTV footage sa pasilyo ng locker room, malinaw na nakita si Camille na pumasok at lumabas ilang minuto bago ang insidente. Bukod dito, ang paunang pagsusuri sa bote ay nagpakita ng bakas ng isang mataas na uri ng corrosive acid, isang kemikal na hindi basta-basta nabibili. Sa ilalim ng matinding pressure, unang bumigay si Camille. Umiiyak niyang inamin na nilagyan niya ng kemikal ang langis, ngunit idiniin niyang ang plano lamang ay magdulot ng pangangati o bahagyang iritasyon para hindi makalangoy ng maayos si Aya. Hindi raw niya alam na ganoon katindi ang magiging epekto. Itinuro niya ang kanyang ina bilang utak ng lahat, ang siyang nag-utos at nagbigay ng kemikal na galing pa sa isang bodega ng kanilang dating negosyo. Nang malaman ni Carlo ang lahat ng ito, isang alok ang ibinigay sa kanya ng pulisya. Bago formal na tuwi sa istasyon sina Lourdes at Camille para sa mas malalim na investigasyon, may karapatan ng biktima na harapin ng mga akusado. Gusto mo ba silang makita? Tanong ni Carlo kay Aya. Ang kanyang boses ay marahan, pilit na itinatago ang sariling pagnanais na siya na lamang ang sumira sa mga taong iyon. Tumingin si Aya sa puting kisame.
Sa loob ng maraming taon ng mga tanong, ay naipon sa kanyang isipan na parang mga batong bumabara sa kanyang lalamunan. Bakit? Ano ang nagawa niya? Bakit ganoon na lamang ang galit sa kanya ng sarili niyang ina? Marahil ito na ang pagkakataon para sa mga sagot. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit buo. Gusto ko silang makausap. Dinala sina Lourdes at Camille sa isang maliit at pribadong silid sa loob ng klinik na binabantayan ng 2 pulis. Nakaupo si Aya sa isang upuan, ang kanyang binti ay nakataas at nakapatong sa isa pang upuan. Sa kanyang likuran nakatayo si Carlo at Arturo, mga aninong handang sumuporta. Nang pumasok ang mag-ina ang kanilang anyo, ay malayo na sa dati nilang karangyaan. Si Camille ay walang tigil sa pag-iyak, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Lourdes naman, kahit gusot ang damit, ay pilit na pinanatili ang kanyang mapagmataas na tindig, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit sa halip na pagsisisi. Tinitigan ni Aya ang kanyang ina, ang lahat ng ingay sa kanyang isipan ay nawala, ang natira lamang ay isang simpleng tanong. Bakit? Tanong ni Aya, ang salita ay lumabas na halos isang bulong. Hindi sumagot si Lourdes. Tumingin lamang ito sa ibang direksyon. Bakit? Ulit ni Aya, mas malakas na ngayon. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagawa kong mali? Dahil ba hindi ako katulad ng ibang bata? Dahil ba mas gusto kong magbasa kaysa makipaglaro? Dahil ba hindi ako kasing ganda ni Camille? Tumigil ka, sabi ni Lourdes sa isang mababang boses. Hindi, sabi ni Aya. Hindi ako titigil. Ina kita. Dapat minahal mo ako. Dapat prinotektahan mo ako. Pero ano ang ginawa mo? Itinago mo ako. Ikinahiya. Ibinenta mo ako na parang isang bagay. At ngayong nakahanap ako ng sarili kong liwanag, sinubukan mo itong patayin. Itinuro niya ang kanyang nakabendang binti. Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Ang tanong na iyon na puno ng 24 na taon ng sakit at pagkalito ang siyang sumira sa natitirang pagpipigil ni Lourdes. Ang kanyang pinag-ingatang maskara ay tuluyang nabasag at ang halimaw sa loob nito ay lumabas. Gusto mong malaman kung bakit sigaw ni Lourdes? Ang kanyang boses ay puno ng lason at pait na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil sinira mo ang lahat, mula sa araw na ipinanganak ka, sinira mo ang buhay ko. Natigilan ang lahat sa silid. Hindi ko naman talaga gustong magkaanak. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang kanyang mga salita ay tila mga punyal. Pero ang ama mo gusto niya ng pamilya ng tagapagmana ng kanyang pangarap sa paglangoy. Kaya pumayag ako. Inisip ko magkakaanak ako, magiging perpekto ito. At babalik ako sa dati kong buhay. Pero ikaw ang lumabas. Tumingin siya kay Aya nang may sukdulang pandidiri. Mula sa unang araw iba ka. Hindi ka umiiyak para sa akin. Hindi mo ako kailangan. Ang mga mata mo laging nakatitig na para bang hinuhusgahan mo ako. Bawat ulat mula sa eskwelahan, bawat tingin ng awa mula sa ibang mga magulang. Lahat iyon ay isang paalala na bigo ako, na hindi ko man lang nagawang magkaroon ng isang normal na anak. Kaya sinubukan ko ulit, halos isukan niya ang mga salita. At dumating si Camille. Maganda, perpekto, ang aking tagumpay. Siya ang lahat ng bagay na hindi mo naibigay. Siya ang dapat sanang mag-angat sa pamilyang ito. Ngunit ikaw ang pabigat, ang kahihiyan, at ngayon sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Naagaw mo ang lahat ng dapat ay para sa kanya. Ang yaman ng asawang atensyon. Ikaw ang depektado, ang mayroon ng lahat, habang ang perpekto kong anak ay walang-wala. Nanginginig si Arturo sa galit. Walang depekto sa anak ko, Lourdes. Manahimik ka, bulyaw ni Lourdes. Kinonsinti mo siya. Pinalaki mo ang ulo niya. Dapat ay natuto siyang manatili sa kanyang lugar sa dilim kung saan walang makakakita sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malinaw na pagkaunawa ang dumating kay Aya. Hindi siya kinamumuhian ng kanyang ina dahil sa kung sino siya. Kinamumuhian siya dahil sa kung ano ang sinisimbolo niya. Sa isip ni Lourdes, isang salamin ng sarili nitong kabiguan.
Sinasabi nila na ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay, isang dalisay at walang kondisyon na damdamin. Ngunit kung minsan ang salitang ina ay isang titulo lamang at ang pagmamahal ay isang kasinungalingan. May mga magulang na hindi ang kanilang mga anak ang minamahal kundi ang perpektong imahe ng kanilang sarili na nakikita nila sa mga ito. At kapag ang salamin na iyon ay nagkaroon ng kahit isang maliit na lama at isang pagkakaiba, isang kahinaan handa nilang basagin ito nang walang pag-aalinlangan dahil ang pag-amin sa depekto ng anak ay pag-amin sa sariling pagkukulang. At para sa mga taong nabubuhay sa pagpapanggap ang katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa anumang pagtataksil sa sariling dugo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng pagsabog ni Lourdes. Inangat ni Aya ang kanyang paningin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang kalmadong pagtanggap. Nagkakamali ka, sabi ni Aya. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ako kailanman nagkaroon ng depekto. Ang utak ko ay gumagana lamang sa ibang paraan. Ang tanging sira sa pamilyang ito ay ikaw. Tumingin siya sa kanyang ina hindi na bilang isang anak na naghahanap ng pagmamahal kundi bilang isang taong tumitingin sa isang kaluluwang naligaw. Natakot ka sa pagiging hindi perpekto kaya't wala ka ng ibang nakita. Maaaring nagkaroon ka sana ng 2 anak na nagmamahal sa'yo. Sa halip mamamatay kang mag-isa dala-dala, ang katotohanan ng isa mong anak ay hinubog mo para maging isang halimaw at ang isa naman ay matagal nang tumigil sa paghahanap ng pagmamahal mula sa'yo. Isang huling tingin ang ibinigay niya. Wala kang natira. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa'yo. Namutla si Lourdes na parabang sinampal siya ng isang hindi nakikitang kamay. Ang lahat ng kanyang galit ay biglang naglaho at napalitan ng isang malawak na kawalan. Ilabas niyo na sila? Sabi ni Carlos sa mga pulis. Habang hinihila palabas si Camille, ay patuloy na umiiyak at humihingi ng tawad. Si Lourdes naman ay hindi na nagsalita. Naglalakad siya na parang isang estatwang nabasag. Pagkasara ng pinto, isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Arturo. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa gitna ng trahedya, isang bagay ang naging malinaw. Ang mga tanikala na kumulong kay Aya, sa buong buhay niya ay tuluyan ng nasira. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Tumingin si Aya sa orasan sa pader. May isa pa siyang karerang kailangang tapusin. Hindi na para sa medalya, kundi para sa kanyang sarili. Ang mainit na ilaw ng pambansang pasilidad sa paglangoy ay tila nagpapabigat pa sa tensyon na nakapaloob sa buong arena. Kalat na ang balita, ang pag-aresto sa mag-inang Lourdes at Camille, ang sinadyang paglalagay ng asido sa langis, ang pagkasunog ng binti ng pambato, at bagong bituin na si Aya. Ang inaasahan ng karamihan ay isang opisyal na anunsyo ng kanyang pag-atras mula sa kompetisyon. Sa loob ng silid gamutan mariing tinututulan ng doktor at ni Coach Dominador ang desisyon ni Aya. Ito ay kalokohan, sabi ng doktor habang inaayos ang pagkakatali ng waterproof bandage sa paligid ng binti ni Aya. Ang balat mo ay nagtamo ng 2nd-degree burns. Kahit lagyan ko pa ito ng pinakamakapal na bendahe ang pag-uunat at paggalaw ng mga kalamnan sa ilalim nito ay magdudulot ng matinding sakit na parang nilalaplap ang iyong laman. At isa pa, singit ni Coach Dominador, ang mga opisyal ay nag-alok na ng exemption. Maaari kang automatikong pumasok sa susunod na yugto nang hindi lumalangoy ngayon dahil sa medical emergency na labas sa iyong kontrol. Wala kang dapat patunayan. Tahimik na umiling si Aya. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, tinutukoy ang pamilyar na pattern ng mga linya. Para sa iba ito ay isang simpleng karera. Para sa kanya ito ay isang pagpapasya. Sa kabilang dulo ng silid nakatayo si Carlo, mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Tumingin siya kay Aya at sa halip na pigilan ng asawa, tulad ng ginagawa ng iba, lumapit siya. Anong naiisip mo? Tanong niya malumanay ngunit direkta. Tiningala siya ni Aya. Kung hihinto ako ngayon, magiging katulad lamang ako ng gusto nila.
Isang taong sumuko dahil may depekto, isang taong umatras nang masaktan. Binuo ko ang aking buhay sa tubig. Hindi ako magpapatalo sa isang basag na bote. Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Carlo ang kanyang kamay. Kung gayon tayo na. Ang paglabas ni Aya mula sa locker room at paglakad patungo sa starting blocks ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong arena. Libo-libong tao ang nagmasid. Wala siyang nakikitang awa o pabor. Nakikita lang niya ang asul na linya ng pool. Ang bawat hakbang ng kanyang kanang binti ay sumisigaw ng sakit, ngunit itinuon niya ang kanyang isip sa pagbibilang 1, 2, 3, 4. Sa lane 4 humanda siya. Sa kanyang likuran sa VIP bleachers nakatayo si Carlo. Ang dating CEO na ilang buwan na ang nakalipas ay tila patay na. Habang nakaupo sa wheelchair ngayon, ay nakatayo ng tuwid, walang anumang suporta kundi ang kanyang tungkod. Sa tabi niya ay si Arturo na nagpupunas ng luha. Tumunog ang buzzer. Bumulusok si Aya sa tubig. Ang pagbulusok ay walang kapintasan. Isang perpektong linya na humiwa sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa sandaling sumisid siya sumabog, ang sakit sa kanyang binti. Ang waterproof na benda ay nagprotekta sa sugat mula sa chlorine, ngunit ang mismong puwersa ng pag-unat ng kanyang mga kalamnan ay naging apoy na kumakain sa kanyang laman. Para sa karamihan ng sakit na iyon ay magiging sapat para huminto, umahon at sumuko. Ngunit para kay Aya, ang sakit ay isang lumang kakilala. Nangunguna siya sa unang 50 metro. Ang bawat sipa ng kanyang kanang binti ay tila binabaon siya sa isang dagat ng karayom, at dahil dito hindi maiwasang bumagal ang kanyang paglangoy. Sa 100 metro, naramdaman niya ang mga kalaban na umaagaw sa unahan. Sa 200 metro bumagsak siya sa 3 pwesto. Ang sakit ay gumagapang mula sa kanyang binti patungo sa kanyang dibdib at braso. Namamanhid ang kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng hapdi at pagod sa ilalim ng asul na tubig kung saan walang naririnig na salita, nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Naalala niya ang mga matang nagusga sa kanyang tinig ng kanyang ina na nagsasabing siya ay sirang produkto, ang malamig na salita ng kanyang kapatid. At pagkatapos naalala niya ang ngiti ni Carlo noong una nitong nagawang igalaw ang daliri sa paa. Naalala niya ang yakap ng kanyang ama. Ang tubig ay hindi nakaaway. Ito ay kanyang kapanalig. Sa huling 50 metro itinapon niya ang lohika ng sakit at itinuon ang sarili sa purong determinasyon laban bulong ng kanyang puso. Pinilit niyang pabilisin ang bawat kampay. Sumiklab ang huling sigaw ng enerhiya sa kanyang katawan. Wala na siyang pakialam kung anong pwesto ang kanyang makukuha. Gusto lang niyang marating ang dulo sa sarili niyang lakas, at sa wakas dumapo ang kanyang mga daliri sa pader. Bumangon siya mula sa tubig, humihingal ang buong katawan, ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang paningin patungo sa malaking scoreboard. Lane 4. 3 pwesto. Hindi ginto, hindi pilak. Ngunit ang orasan ay nagpakita ng isang record na pasok sa qualifying time para sa national team. Hindi niya narinig agad ang ingay. Ngunit nang alisin niya ang kanyang swimming cap at goggles, tila isang dagundong ng kulog ang bumalot sa buong arena. Ang buong stadium mula sa mga opisyal sa mga manonood hanggang sa mga mismong katunggali niya sa kabilang lane ay nakatayo. Isang pambihirang standing ovation para sa taong nakuha ang 3 pwesto. Napatingin siya sa VIP bleachers. Si Carlo ay nakatayo, ang kanyang tungkod ay nakapatong sa upuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinagmalaki ang babaeng minsan niyang inaakalang isang pabigat. Umiiyak si Arturo nang walang patid, ipinagsisigawan ang pangalan ng kanyang anak na hindi na isang lihim sa mundo. Pilit na umahon si Aya. Dinaluhan siya ng mga paramedic. Ang bendahe sa kanyang binti ay nagkaroon ng maliliit na bakas ng pulang dugo mula sa pagpupumiglas ng mga sugat, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Nakangiti siya. Isang tunay at tapat na ngiti
na hindi dictated ng lipunan kundi ng tagumpay mula sa loob. Isang oras ang lumipas sa loob ng pribadong silid sa klinik. Nilinis muli ang sugat ni Aya habang nasa tabi niya si Carlo at ang kanyang ama. Pagkaalis ng doktor, nakaupo si Aya habang si Carlo naman ay nasa upuan nakatitig sa kanya nang may halong pagkamangha at takot. Gusto mo ba talagang patayin ang sarili mo sa takot? Pabirong sambit ni Carlo bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling nababasa. Umiling si Aya. Gusto ko lang patunayan na kaya ko at napatunayan ko na. Ikaw na ang pinakamatapang at pinakamatigas na ulong babaeng nakilala ko, sabi ni Carlo. Marahan siyang lumapit at inilapat ang kanyang noo sa noo ni Aya. Carlo, sabi ni Aya, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit inosente sa paraang siya lang ang nakakagawa. Naaalala mo ba noong sinabi mo sa akin na walang nangyayari kung walang pagmamahal? Kumunot ang noo ni Carlo, hindi agad nakuha ang tinutukoy ni Aya dahil sa nangyaring krisis. Oo, bakit? Ngayon naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Naiintindihan ko na dahil naramdaman ko ito nang muli kang maglakad. Naramdaman ko ito nang magalit ka para sa akin. Tiningnan siya ng diretso sa mata ni Aya, walang bahid ng hiya kundi purong lohika. Kaya dahil natugunan na ang kondisyon ng pagmamahal at kwalipikado na ako sa national team, gusto ko nang gumawa ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Nawalan siya ng sasabihing halos mabulunan sa hangin. Aya, kakasurvive mo lang sa chemical burn at isang karera. Nasa klinik tayo. Hindi ngayon dito syempre. Tugon ni Aya may praktikal na tono, mamayang gabi, sa bahay. Napahinto si Carlo. Tumitig siya kay Aya na parang hindi makapaniwala na ang babaeng ito nakatatapos lang ipaglaban ang kanyang dangal sa harap ng buong bansa ay nagawa pang magbitiw ng ganitong pahayag at pagkatapos ay hindi na niya mapigilan. Tumawa siya, isang tawa na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na nagpaalis sa lahat ng bigat at pait ng araw na iyon. Sige, natatawang sagot ni Carlo. Hawak ang mga kamay ni Aya. Mamayang gabi. Susundin natin ang lohika mo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng klinik nakahanap sila ng pamilyar na kaligayahan na hindi maaaring sirain ng kahit na sino. Ang penthouse ay nababalot ng katahimikan. Nang dumating sina Aya at Carlo, mataktikong umuwi na si Arturo sa kanyang silid. Binibigyan ng mag-asawa ng pribadong oras. Si Jessa naman ay nag-iwan ng isang florera ng sariwang bulaklak sa kusina at isang bote ng champagne na nakalagay sa ice bucket. Tila alam niyang espesyal ang gabing iyon. Nakatayo si Aya sa pintuan ng silid tulugan nakatingin sa kama. Ito ay bago binili, ilang linggo pa lamang ang nakalipas upang palitan ang lumang kutso na masyadong malambot. Ang bago ay matigas at may sapat na tigas eksakto sa gusto ni Aya. 14 na kutso ng kanyang sinubukan bago niya napili ito. Pinanood lamang siya ni Carlo habang sinusuri ang bawat isa, nagtatala sa kanyang telepono at walang sinabing iba kundi kung ano ang gusto mo. Ito ang palaging sinasabi niya. Kung ano ang gusto niya. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Carlo mula sa kanyang likuran. Lumingon si Aya. Nakasandal siya sa kanyang tungkod, nakatingin kay Aya nang may malambot at pasensyosong ekspresyon na palagi niyang ipinapakita kapag may malaking bagay na pinoproseso si Aya. Oo, sagot ni Aya. Sigurado ako. Inilapag ni Carlo ang kanyang tungkod. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Aya. Maingat pa rin, medyo alanganin pa rin, ngunit naglalakad isang himala na hindi kailanman nakakasawa tingnan ni Aya. Huminto siya sa harapan nito at dahan-dahang inilagay ang isang hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Aya. Alam mo namang mahal kita, di ba, tanong niya. Paulit-ulit mo nang binabanggit, sagot ni Aya. Patuloy ko itong babanggitin araw-araw habang buhay, wika niya. Tila labis-labis iyan, sabi ni Aya. Iyan ang plano, sagot niya. At lumapit upang halikan siya. Ngunit humakbang paatras si Aya.
Kumurap si Carlo naguguluhan. Aya nahulog ang mukha niya. Okay lang. Hindi mo kailangang gawin ang ayaw mong gawin. Pwede tayong maghintay hanggat. Nagbibiro lang ako. Nakangiti si Aya. Talagang nakangiti ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalokohan. Ang parehong ekspresyon na nakita niya noong unang araw nang sabihin niya kay Carlo na bukas ang zipper nito. Tinitigan siya ni Carlo. Nagbibiro ka. Nababasa ko na ginagawa ito ng mga tao, paliwanag niya. Tinatawag itong pang-aasar. Hindi ko lang sigurado sa eksaktong terminolohiya. Inaasar mo ako, sabi ni Carlo. Gumagana ba? Nagbago ang ekspresyon ni Carlo. Ang pag-aalala ay naglaho na palitan ng isang bagay na mas mainit, mas mapanukso. Oo, bulong niya. Gumagana. Humakbang siya patungo kay Aya. Humakbang paatras si Aya. Kailangan mo akong hulihin muna, sabi niya. At pagkatapos ay tumakbo. Ang penthouse ay hindi dinisenyo para sa paghabol. May mga mamahaling vase sa mga pedestals, mga salaming coffee table, mga bintana na mula sahig hanggang kisame na mas mahal pa sa karamihan ng mga kotse. Isang maling galaw at may babasaging mahalagang bagay, ngunit wala silang pakialam. Mabilis na umikot si Aya sa sofa, ang kanyang mga paa ay humahampas sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang binti ay masakit pa rin ng bendahe, ay naroon pa rin ang paso ay gumagaling pa rin. Ngunit ang mga pampamanhid ay nakabawas sa matinding sakit at ang adrenaline ang humahawak sa natitira. Alam kong mahuhuli kita, tawag ni Carlo umiikot sa kabilang direksyon. Hindi ako nagsasanay ng 6 na buwan ng physical therapy para matalo sa karera ng takbuhan sa sarili kong asawa. Nasa tabi ng kama ang tungkod mo. Hindi ko kailangan ng tungkod. Nanginginig ang mga binti mo. Nanginginig sila dahil kinikilig ako. Magkaiba iyon. Tumawa si Aya, isang tunay na tawa maliwanag, at nagulat at umikot sa paligid ng kitchen island. Sumunod si Carlo. Mas mabagal siya kaysa kay Aya. Ang kanyang paggalaw ay maingat pa rin, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha at mayroon pang ibang bagay, isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Kagalakan. Purong kagalakan. Halika rito, sabi niya. Hindi tugon ni Aya. Kumbinsihin mo ko. Lumapad ang kanyang ngiti. Hamon ay tinanggap. Nagkunwari siyang lumiko sa kaliwa. Lumiko si Aya sa kanan. Inasahan niya ito. Tila ang 6 na buwan na panonood kay Aya na lumalangoy ay nagturo sa kanya ng isang bagay tungkol sa mga galaw nito at nahawakan niya ang pulso nito. Nahuli kita, sabi ni Carlo. Sinubukan ni Aya na bumitaw. Mahigpit ang pagkakahawak ni Carlo. Hindi patas protesta niya. Mas malakas ka kaysa sa akin. Dapat inisip mo iyon bago ka tumakbo. Dahan-dahan siyang hinila ni Carlo palapit, binibigyan siya ng bawat pagkakataon na bumitaw kung gusto niya. Ngunit hindi niya ginawa. Kumusta, malambing na sabi ni Carlo nang sapat na silang malapit para maramdaman niya ang hininga nito sa kanyang mukha. Kumusta? Nahuli mo ako. Ano ang panalo ko? Nagkunwari si Aya na nag-iisip. Isang matigas at matibay na kutson. Sinigurado kong walang malambot na bagay. Ang malambot na bagay ay kahila-hilakbot, sabi ni Carlo. Alam ko, marami akong pananaliksik na ginawa. Napansin kong 3 linggo kang gumugol sa pagsusuri ng kutson. Mahalaga iyon. Lahat ay mahalaga sa'yo. Hinalika ni Carlo ang kanyang noo. Iyan ang isa sa mga bagay na mahal ko sa'yo. Lumambot si Aya sa yakap ni Carlo, hinayaan niyang suportahan niya ang kanyang timbang lubos na nagtitiwala sa kanya. Kinakabahan ako, inamin niya. Ako rin, sagot ni Carlo. Talaga? Oo, sabi ni Carlo. Hindi ko pa ito ginawa sa isang taong tunay kong mahal, isang taong mahalaga. Nakakatakot. Ayon sa istatistika, bilyon-bilyong tao ang matagumpay na nakagawa nito. Pabor sa atin ang logro. Ikaw lang ang magbabanggit ng istatistika ngayon. Masama ba iyon? Perpekto. Hinalikan siya ni Carlo. Perpekto ka. Bawat kakaiba literal kahanga-hangang bahagi mo. Napakaganda mo, Aya. Hinalikan siya ni Aya pabalik, mas malalim. Sa pagkakataong ito, mas kumpiyansa.
at dalhin mo ako sa kama, sabi niya sa kanyang bibig. Ang matigas at matibay na isa. Opo, ma'am. Binuhat siya ni Carlo sa kanyang mga bisig, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti ngunit matatag, at dinala siya sa silid tulugan. Sumara ang pinto sa kanilang likuran. Pagkaraan ng 2 taon, nakasabit ang litrato sa sala ng penthouse. Sa litratong iyon nakatayo si Aya sa isang Olympic podium, may gintong medalya sa kanyang lieg. Tokyo ang kanyang ikalawang Olympics, ang sandali kung saan niya sa wakas napatunayan sa mundo at sa kanyang sarili na siya ay pambihira. World record gintong medalya ang unang hayagang autistic na babae na nanalo ng Olympic gold sa paglangoy. Sa tabi ng litratong iyon ay isa pang litrato. Si Aya at Carlo sa kanilang anniversary renewal ceremony. Si Scout, ang golden retriever, ay nasa pagitan nila. Si Arturo ay nagpapanggap na may bunny ears sa likod ng ulo ni Carlo. At sa tabi niyon isang ikatlong litrato. Si Aya sa isang kama sa ospital, pagod ngunit nakangiti. Hawak ang isang maliit na balutan na nakabalot sa dilaw. Lily ang pangalan ng sanggol. May mga mata siya ni Carlo at baba ni Aya at isang buong ulo ng itim na buhok na nakatayo sa bawat direksyon. 3 buwan na siya ngayon at siya ang pinakaperpektong bagay na nakita ng sino man sa kanila. Si Arturo ang kanyang opisyal na ninong. Umiyak siya nang tanungin nila siya. Umiyak din siya sa gold medal ceremony ni Aya at sa wedding renewal. At nang opisyal siyang italaga bilang financial manager ni Aya na humahawak sa mga sponsorship deals at endorsement contracts na dumagsa pagkatapos ng Olympics. Madalas na siyang umiiyak ngayon. Mga luha ng kaligayahan palagi. Si Jessa ay kasama na nila ngayon. Hindi na isang empleyado kundi pamilya. Mayroon siyang sariling silid sa penthouse at halos lahat ng oras ay ginugugol niya sa pagbibigay ng labis na pagmamahal kay Lily sa pamamagitan ng handmade baby clothes at mga awiting pampatulog. Si Scout ay nakasanayan na ang bagong miyembro ng pamilya. Natutulog siya sa labas ng nursery ni Lily gabi-gabi na parang isang mabalahibong guwardya. At si Carlo, lumakad na siya ngayon. Talagang lumakad, walang tungkod, walang suporta. May kaunting paninigas sa malamig na panahon, tulad ng hula ng mga doktor, ngunit walang anumang nakakapigil sa kanya na mamuhay ng isang ganap na buhay. Nakuha niya ang kanyang posisyon sa Birch Holdings. Muling isinasaayos ang kumpanya at pinilit ang kanyang ina na magretiro. Si Gloria ay nakatira na ngayon sa isang mas maliit na bahay, mag-isa ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay nawala na. Sinubukan niyang makipag-ugnayan ng maraming beses ngunit tinanggihan ni Carlo ang bawat pagtatangka. Hindi siya ang uri ng tao na madaling magpatawad at ang ilang bagay ay hindi mapapatawad. Sina Lourdes at Camille ay nasa bilangguan. Attempted assault with a caustic substance, 5 hanggang 7 taon. Sinabi ng huwes na makakalabas din sila sa kalaunan ngunit sa panahong iyon wala nang pakialam si Aya. Hindi na sila bahagi ng kanyang kwento. Nakatayo ngayon si Aya sa bintana ng penthouse. Yakap-yakap si Lily sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Lumapit si Carlo sa kanyang likuran, niyakap silang dalawa. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Lahat, sagot ni Aya. Sumandal siya kay Carlo. Ang araw na iyon sa ospital, ang puting damit. Ang pagsasabi mo sa akin na iba ang dapat mong pakasalan, ang pinakamalungkot na araw sa buhay ko. Naging pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Para sa akin din, sabi ni Carlo. Nakatayo sila doon ng matagal. Pagkatapos ay sinabi ni Aya, bukas ang siper mo. Tumingin si Carlo sa ibaba. Hindi. Tumingin siya pabalik kay Aya at nakangiti ito. Ang tunay na ngiti. Ang ngiti na inabot sa kanya ng mga buwan upang makuha. Hindi iyon nakakatawa noong unang beses, sabi niya. Medyo nakakatawa, tugon ni Aya. Nakakahiya, sabi ni Carlo. Nakakatawa din. Tumawa si Carlo, hinila sila Aya at Lily nang mas malapit at hinalikan ang kanyang sintido.
Mahal kita, sabi niya. Pareho kayong mahal ko. Sobra nakakatakot. Ayon sa istatistika, normal yan, sabi ni Aya. Madalas na iniuulat ng mga magulang na nararamdaman nila. Hahalikan kita ngayon para tumigil ka sa pagbanggit ng istatistika, sabi ni Carlo. Tila isang epektibong estratiya, tugon ni Aya. Hinalikan siya ni Carlo. Masaya namang umungol si Lily sa pagitan nila. Tumahol si Scout mula sa kabilang silid, humihingi ng atensyon. Hindi nila ito pinansin. Nasa kanila ang lahat ng oras sa mundo. Sa simula, hindi tayo pumipili kung saan tayo isisilang o kung anong mga marka ang iiwan ng mundo sa ating balat. Ngunit mayroon tayong kapangyarihang pumili kung paano natin yayakapin ang mga marka na iyon. Ang bawat sugat, bawat sakit ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata, isang pagpapatunay na ang pagiging iba ay hindi nangangahulugang pagiging sira. Sa halip, ito ay maaaring isang pinto patungo sa isang natatanging kagandahan, sa isang pag-ibig na walang hinihinging kondisyon. At sa isang buhay na mas makulay kaysa sa inaasahan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa mga pamantayan ng iba, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka at sa paghahanap ng mga taong makakakita sa iyong tunay na halaga, anuman ang sabihin ng mundo.